Now, let's move on to the orders or the types of orders. Now, this is quite important since yung types of orders will determine whether you want or whether you like executing fast or you would rather wait. Now, the types of orders are limit and market orders. But first, let us discuss kung ano nga ba yung market order. The market order is an order to buy or sell an asset immediately at the best available price. Basically, yung titingnan nyo lang dito is yung keyword na immediately. Kasi sa market order, yung advantage niya is quick yung execution niya. And simple and straightforward. So basically, kapag ka naka-market order kayo, kung ano yung price nung particular asset or particular coin or token, yun na agad yung kapag ka nag-execute kayo ng market order, yun na agad or mapupunta na agad yung token or coin sa account nyo or may execute agad yung contract. While the disadvantage is the price may fluctuate slightly between the time you place the order and when it is executed. So since pabago-bago nga yung price ng particular coin or token or asset sa market, then hindi kayo makakabili doon sa exact price. Kung ano yung mark price or yung market price ng isang particular asset or coin or token, ayun yung mapupunta or yun yung magiging value ng asset nyo or nung entry price nyo. Now, what about meron pala tayo ritong example. So, dito sa example, kung makikita nyo, yung Bitcoin is nagtitrade at $91,113. So, basically, ito yung entry point natin, which is, kapag nag-execute kayo ng market order, buying, expecting the price to go up, then, dyan yung entry point nyo. And then, here is your stop loss and then, your take profit. Now, sa market order naman, in a shorting position, kapag ka, or since the price is trading at 91,947, kapag ka yung price is nandito, in the market order kayo, expecting the price to go down or the price to fall since you are shorting, then kapag nag-market order kayo, nag-execute kayo, yung entry point nyo is 91,947. Now, let's move on to the second type of order, which is the limit order. Now, sa limit order, it's an order to buy or sell an asset at a specific price or even better. For a buy order, the price must be at or below the limit. For the sell order, it must be at or above the limit. Now, its advantages is you control the entry price, and it is useful for targeting specific prices. So, kanina sa market order, sabi natin kung ano yung price, yung mark price or market price na nagtitrade yung particular token or coin. Pag nag-execute kayo ng market order, ayun na yung entry point nyo. Now, sa limit order naman is hindi siya ganon. Kung ano yung sinet nyo na limit order, kung ano yung sinet nyo na price kung saan nyo gustong bumili, kapag na-hit ng price yung area kung saan gusto nyong bumili, automatically, magkakaroon kayo ng coin or token or buy order or sell order. Now, the disadvantage naman is walang guarantee na yung order is ma-execute kapag yung market price is hindi na-reach yung limit price. Kasi nga, di ba, sa limit order, nagta-target ka ng certain price. So, if let's say, yung price is nandito and naka-buy limit kayo or limit order expecting the price to go up and bumagsak yung price. So, kapag na-hit ng price to, automatically, magkakaroon kayo ng buy or magbibili yun mag-isa automatically.
which is one of the good things or one of the advantages kasi you don't have to wait for the price to go down bago kayo bumili. Mag-set na lang kayo ng limit order and automatically pag na-hit ng price yon is bibili na siya. 'Di ba? Pero ang disadvantage niya, if let's say andito yung limit order nyo, expecting the price to go up, which means you will buy or you will take a long position and hindi siya na-hit, umakyat na siya, then hindi kayo magpa-profit. Unlike dito na magpa-profit kayo kapag umakyat siya. Kasi nga, dito na-hit yung limit order natin or entry price natin. While dito, hindi siya na-hit. So, ang disadvantage niya is, ito is, wala kayong profit dyan. Kasi nga, in the first place, hindi na-hit yung entry point niya. Now, here's an example. So, yung limit order natin or limit price natin is 90,970.7. So, ngayon, if ma-hit ng price or if bumaba yung price dito, tapos na-hit yan, yung limit order natin, if umakyat yan, simula dito hanggang dito, yan na yung profit natin. Basically, that's how a limit order works. So, kung nandito pa lang yung price and gusto nyo bumili dito sa mababa, i-set nyo lang yung limit order dito sa price na to and pwede nyo nang kalimutan. Diba? Pwede nyo rin iset yung stop losses and then yung take profit. Although sa market order, pwede din naman yun, yung stop losses tsaka yung take profit, but yung entry point is hindi nyo pwedeng i-dictate kung saan nyo gusto bumili. So what about the shorting? Sa shorting naman, dito. Kapag umakyat yung price dito, na-hit yung entry point nyo, pag bumagsak yan, meron na kayong profit. Okay? Now, ang ano lang dito, ang problema lang dito is bawal kayong mag-set ng below dito. Below sa market price. Kapag ka shorting ha. Kapag ka you are expecting the price to go down. Kasi automatically kapag ka nag-set kayo rito ng limit order or limit short order, automatic buy yan dito or automatic sell yan dito. Ito yung magiging entry point nyo. Syempre, kung mag-short kayo, tapos andito yung price, naturally, dito yan mag-execute kasi nga it's illogical or hindi siya nagbe-make sense na mag-short kayo rito. Andito yung price sa taas. So, parang ang nangyayari kasi, dapat may profit na kayo. Kung dito kayo mag-short, di ba? Kung dito kayo nag-limit order, hindi na siya applicable. Kasi nga, dapat dito yung magma-market order na siya automatically. So, if gusto nyo ng short, gusto nyo mag-short, or meron kayong tina-target na price para mag-short or mag-sell, dapat above the market price. Di ba? Which is ito. Ito yung market price nyo. Ito yung above the market price. Yan. Andyan. Simula rito sa market price. So, above the market price. Sa long naman, below the market price. So, since ito yung market price natin, itong nasa linya na to. So, since below siya market price, yan, anything or everything below this line or this market price is pwede kayo mag-set ng long limit order. That's long. So, that's it for the types of market orders.